Kaka-out ko lang sa office. Nandito tayo sa Lucky Plaza. Medyo mahaba ang buhok ko kaya try natin magpagupit. So ayan, dito tayo sa Lucky Plaza. Maraming Filipino shop dito, kasama yung mga barbershop, saloon. So try natin maghanap ng pwede natin pagupitan. Meron din ditong mga kakanin. Dito kami lagi bumibili. Ayan. Ayan dito, kaya lang nag-iisa lang siya. Ito mukhang may bakante. Pwede tayo rito. Pagupit. Pwede bang kumuha ng video? Hawakan mo sa'yo, Beshi. Isa naman. Alam mo siya kung nasa ko rin matapos. Ilagay mo na yan. Baka dun sa labas na lang. Hindi, okay lang siya. Balik ko pa. Abot naman mo ba? Oras ito. O isama na lang kita sa video. Mayroon pang isang microphone dyan. Okay na. Para mag-ano, kwentuhan tayo. Sige na. Bagong YouTube channel ko eh. Ayos na yan ah. Ay, sorry, on ko lang. Saan mo dito? Sa ano ko yan binili? China na online shop. Maganda naman siya. Oh, panoorin mo yung channel ko. Bigay ko sa'yo mamaya. Pwede, tapos subscribe na lang ako. Yun na lang gagawin ko. Wala naman akong YouTube channel kaya pang mga subscribe na lang. Oo, sige. Ilang taong ka na ba dito? Mag 1 year pa lang. 1 year pa lang, bago. It's coming October 14. Last year lang ako dito eh. Oh. Pero dito na ako before. Bumalik ka lang. Bumalik na ako. Medyo pinagpala. May nag-offer. Ayos. So why not? Opportunity na dumating. Opportunity. Sabi nga daw pag may opportunity, i-grab na kagad. Minsan lang yan. Minsanan lang ba? Pero noon, ilang taong ka dito? Dito, months lang din. Months lang. Ay, nagkasakit ako before sa yung dating haste dun sa 2015. Yung haste galing, usok galing sa Indonesia, Malaysia. 2014 ako dito eh. 33 pa lang palitan nun, 32. Noong 2014 ata, 32 pa lang yung palitan nun. Oo. Tapos nung 2015, tumaas na yun. Naging 33 na sa 33.50. Minsan pag 33.60, ang dami ng tao na, 32.70. Dami na niya nagpipila. Nung ano nga, ang dami na wala dito eh. Yung dati rin dito na yung sa third floor, yung diskuhan ba yun? Ano yan? Yung isa? Hindi ko alam yun. May dating anuhan dyan, yung inuman ng paglinggo, ang daming tao. Hindi ako pupunta dun. Diskuhan. Tingnan, ako hindi na ako nakapunta masyado, pero pagka yung mga banda kasi, yung mga bagong banda, Saan ka sa Pilipinas? Province ko Iloilo.
Taga-Aklan ako. Aklan ka? Oo. Malapit lang tayo. Pero sa Iloilo ako nag-college. Dumayo. Oo. Ilonggo eh. Kabalo ko mag-Ilonggo. Kabalo eh, syempre nag-skila ka. Oo. Ilonggo na para namin sa mga YouTube channel. About about OFW retirement journey. So anong plano ng OFW mag-retire? Business lang naman. Ayun. Business lang. Actually, may business ako ng ganito rin. Mag-iipon lang talaga. Kailangan mag-iipon ako. Yung kasi ang kailangan natin business. Kasi pag mag-OFW ka, wala ka namang business pag-uwi mo. Wala din. Nag-OFW ka para saan? Tama. Yung save din naman ako ng money para malay mo. Kaya nga... So mga gaano katagal plano mo mag-stay dito? Siguro up there to 40 or 45, mga ganun. Ilang taon yun from now? From now, mga 7 years. 7 Kasi years. 35 na ako mga 10 years. Magkaedad tayo. 35 ka rin, 1988? Hindi. 36. Kaka-birthday ko lang. Matanda ka sa akin ng isang taon. So yun yung channel ko about yung mga plano ng mga OFW. Mga plano ko rin, i-share ko din dun sa sa channel. Sabagay, pag mas maganda kasi yung yung nakaset na yung plan mo, hindi yung mag-ano lang tayo. Yung sa akin, nakaset na. Tapos gusto ko lang din malaman yung yan, sa'yo, anong plano mo. Para makashare din tayo sa ibang OFW. Yung iba, walang plano eh. Hindi, actually ako talaga yun lang Goal ko, business lang talaga. Kasi useless ang pag-OFW ko kung hindi naman ako may business. Kasi ang pera, akala nila pagka kinita na natin, igagatsa na natin, pang araw-araw na buhay. Kasi hindi mo maano yung tinatawag na pagiging amo kung masyado kang waldas sa pera. Tama. Kaya ako hindi ako masyado nagwawaldas na walang kwenta. Kumbaga medyo din naman ako nagwawaldas pero yung mga lang like siguro shoes. Investment ko talaga shoes. Shoes lang, bawat sahod ko, gano'n lang. Pero yung shoes ko, Atomy pa yan Atomy. Pag kukuha kasi ako ng shoes, mga 3 piraso, pero Atomy. Sa ngayon, stop ko na. Anong business plano mo? Salon, syempre. Salon. Kasi ang salon, wala siyang panis. Halos every month, tumutubo yung buhok. Yeah, tama. Parang pagkain lang din yan, kailangan. Pero yung pagkain niya, may panis pa Ito kasi wala na. Para siya tattoo. Ang tattoo kasi, although nagkakatattoo ka, pero pag naano ka na, tapos maano mo na magaling pala mag-tattoo, syempre, Tuloy-tuloy. Oo, na-addict ka daw magpa-tattoo. Papalit tayo ng blade. Yun naman yung channel. Trim mo rin yung sa taas. Kasi nung dapat yun may nung dati, nag-apply ako yung sa US. Kaso ang kailangan din nila, pumunta muna ako doon bago nila ako kukuhanin. Investment din yun, malaking Basta parang... Kasi hindi sigurado. Oo, kasi ayaw nilang gumastos, alam mo yun. Parang gusto nila, pag nandito ka na, sige walang problema. Pero pag wala ka dito, hindi ka nila gagastusan. Parang ikaw yung ng way para makapunod sa kanila. Kasi willing naman silang tanggapin ka. Ganun lang yun. Kumbaga, hindi kasi sila sure kasi marami na kasi alam mo yung pagka kunwari ikaw, sabi nila, yung iba, yung pupunta tapos yung gumastos na sila tapos biglang magbaback out. Siyempre, hindi naman maliit na pera yung kagaya yung dito rin, di ba? Yung dito, malaki kasi kota-kota. Kagaya kami, kota kami.
May kota kami. Kayo din, diba? S-Pass ka rin, diba? PR na ako dito. O, PR na pala ba? Congratulations, sir. Buti naman, PR ka. Pero uwi ako. Ha? Plano naming umuwi. Oo, uwi nga. Pero meron kasi, buti nag-PR ka, 2014 ka lang. 2016 PR na ako eh. O kaya nga, buti na-approve ka. Alam ko, simula nung 2012, 2014, 2012, 2008 to 2000 ngayon, medyo hindi pa na mahigpit, pero mahigpit na rin that time. So, congrats, nakapag-PR ka noong 2016. Kasi medyo mahigpitan na rin in fairness siguro nurse ka, IT. IT. Kaya, kasi that time, hindi man pa yung IT eh. Kasi mga kategory sila, di ba? Ngayon, yung pina-priority na naman nila yung nurse, pero kailangan public ka. Pag hindi ka public, hindi rin sila, doon. Delay ka rin doon. Buti ka nga pala, PR ka na. Yung may anak mo na kayo dito, sir? Wala pa. May asawa ka lang. Ako wala, 2 na anak ko eh. Malalaki na. 12 tsaka 14 years old. Nauna yung ipon. Nauna yung yung bata. Sa ipon. Sa amin, nauna yung ipon. Oo. Pero okay na rin yan, malay mo. Kasi siguro kung naisip mo ngayon kasi di ba 35 ka? 36. Ang inanak ko doon, pag nagkaanak ka ngayon, pag nag-edad siya ng 10, 46 ka na. Yun ganun yung sa ngayon Kailangan isipin mo talaga kung ano yung Siyempre, hindi naman natin masasabi kung may pera tayo na ipon. Although may ipon din, pero pag college kasi ng mga bata, mahirap din. Halimbawa, pagka nag-college na sila, di ba 36 ka example, mga 50 plus ka na rin that time. Di ba mga 57, 58. Kung college na yun, medyo masakit-sakit. Naka-ano na rin, naka-plan na rin. Insured na rin. Insured, naka-reserve na rin. Naka-reserve na rin. May ipon na rin kayo para doon. Okay lang. Kaso nga lang, yung sinasabi nila na if in case of emergency, alam mo yun, minsan nagagalaw siya. Kaya, hanggat maaari, agahan. Buti nga sa amin. Hindi naman namin pinlano Nagkataon lang na bata pa ako nagkaanak. 21 ata ako, and then asawa ko 16. Tsaka nakatira sa dito lang din malapit. Isun. Layo din. Layo. Pero malapit dito office ko. Minsan wala tayong choice bahay na rin yun, sir? Oo. Condo na nabili namin. Actually, nabenta ko na Ay, binenta mo na? Oo, 5 years na Kumuha na kayo ng panibago ulit? Hindi pa. So nag-rent kayo ngayon? Bali may 2 months na lang kami na mag-stay doon. Tapos kailangan na namin lumipat. So after nun, lilipat kayo? Kailangan namin mag-rent muna. Kasi kung kukuha pa kayo ng bahay, alanganin. Kasi may kayo parang cooling measure ng hindi kami pwedeng bumili agad. Kailangan 15 months. So ganun. So kailangan ko mag-rent ng 15 months. Okay lang. 15 months kasi kailangan rin Kailangan kinokontrol nila yung price ngayon. So ayun. Kasi yung sa kay auntie, nabenta niya rin yung niya, bakit nakakuha kagad siya? Last lang tong rules. October 2022 lang na rules. Nakuha si auntie, nakuha niya, tapos nagbenta siya. Bininta niya tapos nakakuha siya agad. Kailan? Condo o HDB? HDB nakuha niya, pero dati siya sa may land, Landed. Oo, landed siya. Bininta niya ng,
Baka before October 2022. Hindi, ito lang. Ito lang? Oo, binenta niya. Hindi ka pwedeng bumili eh. Hindi, umano siya. Binenta niya yung bahay niya. Tapos bumili, local siya. O kahit local, hindi pwede. Bakit gano'n? Nakaano siya kaagad? Lumipat na nga siya eh. Binenta niya yung bahay niya tapos... Baka nabili niya earlier. O hindi rin pwedeng makabili pag naka-landed siya eh. Landed siya eh. Hindi. Kailangan maghintay ng 15 months. Ay baka nabili na nga siguro ng earlier. Or baka ibang nakapangalan sa iba. Hindi, or baka ang pinabenta niya yung anak niya. Pwede ba yun? Pwede yun, pwede yun. Pwede yun. Pag ibang nakapangalan, so yung sa nabenta iba, pwede siyang bumili. Oo, o di kaya pinangalan niya sa anak niya yung bahay, pwede. Pwede. Kasi imposible nga naman, no, kung wala nga talagang matatawag na prioritization, parang it's either local or ka man. May pinangalan na siya, may ginawa nga sila siguro gano'n. Magkaibang pangalan dun sa nabenta at saka yung binili. Baka gano'n. Sayang. Ang ganda ng landed, bakit lumipat pa si auntie? Yung sa akin din condo, bibili ko rin HDB. Binenta niya, pero mura eh. Mas malaki yung makakash mo eh. Ha? Malaki yung makakash out mo. Tapos pwede mo i-invest yun sa iba. Ba't ka pa mag-i-invest? Ano mo na lang. Itabi mo na lang. Kasi minsan baka may investment na yan eh. Hindi, yung tabi kasi yung inflation, bumababa yung value eh. Kailangan siya i-invest. So in-invest yung iba? Company din? Hindi, yung sa amin, yung binenta namin, may project ako sa Pilipinas. Yun. Yun yung sabihin, yung parang project na ini-invest mo. Parang business. Business. Yun naman talaga magandang invest. Yung sa akin nga, mag-i-invest din ako. Yung alam mo yung San Latera. San Latera? Sa Pilipinas din. Anong San Latera? Mas malaki kikitain mo noon. Like for example, may nagsasanla ng bahay. Yung gano'n, di ba? Tapos, kukuhanin mo yun. Sasanla sa'yo ng 100K. 3 kwarto o 2 kwarto. Siyempre, may nangungupahan doon. Yung tubo nun, bali yung renta ng nagre-rent, sa'yo mapupunta. As long as na hindi natapos yung kontrata niyo within 2 years, pag hindi niya pa nabigay pa rin ng pera, ikaw pa rin yung makukuha. Ikaw pa rin ang may-ari, parang may-ari pa rin. Pero kailangan rin yun yung kontrata niyo after 2 years. Pagka na rin yun halimbawa kung meron sa Iloilo niyan? Meron din. Meron din sa sa Maynila, mas maganda sa Maynila. Sa Iloilo wala masyado. Sa Maynila ko nakita yung technique niya yan. Mas malaki ang kita niya, mas siya ngayon, mas malaki as in. Kasi ang pera mo, pagbabayaran buo. Binalik sa'yo, buo. Tapos kumita ka dun kumita ka sa rent. Sa rent. Maghahanap ka na naman. Yun ang maganda. Bale yung pera mo, sabihin natin na nandoon, kumbaga natutulog yung pera mo, pero tumutubo. Ayos. Sabihin mo kahit sabihin na 1 month, sabihin natin mga 2 years. Sa 2 years na yun, halimbawa mag 3 kwarto, 3,000, 12,000 a month. Within 2 years. Kaya maganda siyang may pera ka lang, walang problema talaga ganun. Kasi yun ang inaano kong business pagka sakaling umuwi ako, pero mag-iipon ako. Kasi maliban dun sa may salon, mag-i-invest pa ako ng ganyan, maghahanap ako, pero dun sa mga kakilala ko malapit. Tapos ako sa monthly, mag-a-assign ako ng tao para mangolek, para ihulog na sa account ko. Tapos magbibigay na lang ako dun sa tao na yun, maniningil lang siya, 500, choosy pa siya. Siyempre, ang kukuhanin ko yung kamag-anak ko rin. Hindi ba mahirap pagka mag-anak ang kinuha mo? Kinuha? Pero depende pa rin yun. Kukuha ko yung may tiwala din naman ako. Depende sa sitwasyon. Merong kamag-anak na hindi mapagkatiwalaan. Naman ako. Pero usually talaga ganun. Kasi minsan ginagamit ang pera kasi nga may emergency daw. So, at hindi mo matanggihan kasi kamag-anak. Hindi, okay lang yan. Sa una, wala. Walang problema yan. Gagamitin niya. Kung paulit-ulit kasi, siyempre sa una okay lang eh.
Siyempre, pauna, ano mo, kung hihiramin niya, wala problema. Basta yung usapan na kung halimbawa ibalik niya sa ganito. Siyempre, pagka halimbawa na hindi niya binalik within that day, sasabihin ko yung mga tenant, wag na kayo magbigay ng ibigay niyo na dito sa papakilala ko, bawat yung tao na i-assign ko dyan, ipapakilala ko kung sa kanino sila magbibigay. Kumuha ko ng mga tenant, yung matino din. Pagka hindi magbayad ng 1 month, bibigyan ko ng palugit na 15 days. Pag hindi, paalisin. Kasi business tayo kumbaga sa Ganoon na naman talaga pagka kasi pagka minsan, may pera naman kasi talaga, alam mo yung susubukan yung kabaitan mo. Tapos hanggang sa mastak na mastak. Kasi paano sila makakabayad kung ito-tolerate mo sila ng ganun? Kasi yung iba bakit nakakaya naman na magbayad ng not unless kung pandemic talaga na wala siyang trabaho. Pero siyempre may mga kanya-kanya tayong pangangailangan. Yung awa nandoon, bibigyan ng 15 days. Medyo naawa ka naman nun, di ba? Pero kung halimbawa, bibigyan nila yung kalahati, tapos pag next payment nila, saka na full payment yung kalahati, saka yung wala problema yun, nasa pag-uusap lang naman nun Kaso nga lang, pagbalik naman ng kalahati naman, wala na to. Hindi nila talaga pwede. Kasi pagka sinabi nga, pag pinayagan mo siya ng pinayagan, maipon na maipon, para ikaw mismo, nagluklok sa kanila dun sa utang. Kasi kung tinrain mo sila na magbayad sila ng up to date, hindi sila magaganon Hindi sila masasanay, di ba? Tama. Kasi nagaganyan naman yung tao kasi sinasanay natin. Sabihin, okay na naman pala. Kaso nga lang, tambak. Lumalaki. Oo. Hindi ka naman yung sinabi na wala kang awa doon. Ang inano doon, ikaw mismo, wag mo silang itolerate. Kasi may pera yan. Imposibleng walang pera kung may trabaho naman. Minsan nga, iinom na Oo. Tapos malalaman mo, may umiinom, may pang-inom. Ibig sabihin, may pera yan. Kaso nga lang, ayaw mabayad kasi nga, gusto ka nilang anin muna. Tapos ang gagawin kasi nila, pag hindi nakabayad, maghanap lang din naman yun Diba? Parang nakalibre siya ng 1 month, parang ganun lang. 2 months. Pero pangit yung ganyang ugali, yung pagka kung hindi ka i-delay mo, tapos pag hindi ka nakabayad, parang nalayasan, para quits. Pangit yun. Pero syempre, hindi mo naman mapiplis ang mga tao kung gano'n talaga sila. Kaya sa mga nadidili ng sahod, hindi naman nadidili ng 1 month talaga. Di ba? Tama. Days lang naman yan. Kasi ang bahay, importante talaga, mabayaran ang bahay. So, Bluetooth lang pala to siya. Oo, Bluetooth. Parang gusto ko nang mag-YouTube channel. YouTube channel. Yes, ma'am, pa-color. Yung ko lang dun sa YouTube is para ma-share yung yun nga, retirement na plano ng mga OFW. Para may share kung dun sa mga walang plano, may idea, ma-realize din nila na kailangan mag-ipon, kailangan mag-invest, kailangan planuhin. Yung iba kasi parang wala lang, magtatrabaho, hindi pinaplano yung bukas. So pag natanggal, wala na. Wala nang tira. Yun nga yung problema mo sa iba Nakakala nila yung pagka kasi ang inisip nila makasurvive lang sa araw na to. Makakasurvive. Actually survive and at the same time ipon. I-save yung sobra, hindi yung waldas dito, waldas doon. Yung mga ganun kasi. Okay.
Pero mas magandang business na halimbawa salon sa city talaga. Sa Manila. Mas maraming tao, mas maganda. Oo naman. Kasi kung magsasalon ka lang tapos wala masyadong tao, useless eh. Kagaya din sa inyo. Pagka may business kayo, kung depende kung anong business mo. Kasi mahal dito ang bahay talaga, store lang. Dito mahal. Baka ka nabenta nyo nga siguro 300 or ay condo yun eh, mas mahal Condo. siguro. Mga 500, depende yun. Condo kayo eh, mas mahal. Offline na, offline. Sorry. Mas mahal. Kasi syempre, medyo may idea din naman tayo sa mga ganyan. So, ikat mo na lang yun ha. May idea rin tayo sa mga ganyan. Lalo na pag land-based ka. Masarap mo. Perfect. Perfect. Okay, sir. Pang ano lang yun eh, pang 3 day, minsan 1 week, ganun. Kasi nasa ano ka eh. Okay na yun eh. Sige, kakat na natin. Bye-bye. So yun na nga, sa mga kababayan natin dyan, nasa Singapore, kung gusto nyo magpagupit, visit nyo po si Sir, nasa Lucky Plaza, level 4, sa harap po siya ng escalator, nandun yung salon niya. Maganda ang mga life insights niya. At syempre magaling siya magupit. Ano? Malinis. Ayun na po, salamat. Panoorin niyo po ang iba pang mga video at mga susunod na video. Like and subscribe po. Salamat.